Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 13th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris Piluan Singh, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunili A. Katipon, Honorable Afiora Rocafort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Armonfero, Honorable Emmanuel A. Di Castro, Honorable Paulino V. Kerubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Ralph Peter S. Umali for our invocation. Father God, thank you for today. Thank you for bringing us together once again. We pray that today we can walk in faith. We pray that wherever we face, we will trust in you. We pray that we will seek after you. May your Holy Spirit guide us and help us to know what to do in all circumstances. We don't want to fear and we don't want to doubt. We desire your will in our lives. We pray that you be our hope and our light. In Jesus' name, amen. May we likewise request the Honorable Umali to lead the singing of our national anthem. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at ating awiting ang pambansang awit ng Pilipinas. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Privilege, the Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. I stand before this council to bring the three subject matters that will help the city of Lipa, Mr. Chairman. First, Mr. Chairman, nakita ho natin, Mr. Chairman, ang kahalagan ho ng CCTV, Mr. Chairman. Tayo ho dito sa Sangguniang Panlunsod, through the leadership of our Vice Mayor, ay naghahanga din ho ng isang katahimikan dito sa ating lungsod. At nakita ho natin, Mr. Chairman, ang maganda hong epekto ng may CCTV ang isang lugar, Mr. Chairman. Katunayan niya ho sa nakikita ho natin sa mga balita, kung wala hong CCTV, Mr. Chairman, marami hong mga krimen ang hindi ho mariresolba or marami hong krimen ang hindi ho magkakaroon ho ng hustisya, Mr. Chairman. Kaya ho, sa akin ng pananaw, it's about time na dito ho sa atin sa buong lungsod na Lipa, 72 barangays, ay magkaroon ho ng CCTV ang lahat ng barangay sa lungsod na Lipa. Ayon nga ho kay Konsehal Kirwin, siya daw ho ay may kaunti hong sa ilang portion ho ng kanyang barangay may CCTV, ay malaki daw hong bagay ito at marami daw ho ang nakakaiwas sa paggawa ng krimen at nabawasan ho yun hong mga problema ng barangay. Kaya Mr. Chairman, akin hong iminumungkahi na ito'y may repair sa tamang komitiba upang mapag-aralan na magkaroon din ho ng pondo para po sa nasabi hong programa
na kung saan ho, Mr. Chairman, ito'y malaking tulong sa lahat ho ng mamamayan ng lungsod ng Lipa para po sa katahimikan ng bawat barangay sa lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. Isa pa po, Mr. Chairman, may gusto ko The magpautang. matter brought up by the Honorable Silva is referred to the Committee on Peace and Order. At may gusto rin hong grupo na magpautang ho ng CCTV iyan sa lahat ho ng barangay sa lungsod ng Lipa. Kaya ho, hindi ho magiging lubhang problema ng bawat barangay. Isa pa po, Mr. Chairman, siguro ho, ay atin hong purihin ang purihin ho natin, Mr. Chairman, ang atin hong kolehiyo ng lungsod ng Lipa for holding the Alcoa na naging matagumpay ho, Mr. Chairman. At nakakatuwa ho, marami ho mga players ng iba't ibang bayan ang dumayo po sa lungsod ng Lipa. Kahapon nga ho, nung ako ho'y narito sa SM, at ako ho'y may mga kausap kong mga gusto ho mag-invest ho sa lungsod ng Lipa, ay nakita ko ho ang maraming mga players na sa iba't ibang bayan at sinasabi ho nilang ang Lipa daw ho ay maganda na. At natutuwa ho sila sa pagtanggap po ng lungsod ng Lipa sa kanila. Kaya lang, Mr. Chairman, dapat ho purihin natin ang KLH dyan. Kaya lang, Mr. Chairman, napansin ko rin ho, may Alcoa tayo na ito ho ay Alcoa. Na ito ho ay mula ho sa iba't ibang bayan ng atin hong bansa. Kaya lang, Mr. Chairman, may nakakalimutan ho tayo na dito ho sa lungsod na Lipa, Mr. Chairman, ay hindi ho natin nakikita na dapat ay magkaroon na ho dito ng isang sports association ng kolehiyo at ng mga universidad. Marami na ho ang universidad sa lungsod ng Lipa, marami na ho ang kolehiyo at balita ko ho, by next year ho, magkakaroon na rin ho sa Lipa ng Jose Rizal University. So, dagdag pong universidad sa lungsod ng Lipa. Siguro, Mr. Chairman, kung meron ho akong kopya na isang ordinansa na authored by yours truly and co-authored by the Honorable Vice Mayor. It was approved October 17, 2005. Ordinance creating the Lipa City Athletic Council and providing funds thereof, Mr. Chairman. Ito yata, Mr. Chairman, ay hindi ho na-implementa. Kaya ho siguro, Mr. Chairman, ay tayo ho'y magpasa ng isang resolution or muli ho itong mai-repair sa tamang komitiba upang sa ganun, Mr. Chairman, ay maipatawag ho niya ang lahat ho ng kinauukulan upang ang ordinansa kong ito ay magkaroon ho ng katuparan at padalwa, Mr. Chairman, magkaroon din ho at magkaroon tayo ng isang athletics association na kung saan ho ay involve ho ang mga universidad at kolehiyo ng lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. May request the Honorable Chairman to refer to the proper committee. Referred to the Committee on Youth and Sports. Isa pa rin, Mr. Chairman. On my hand, I have a draft ordinance granting pre-internet access to all barangay in the city of Lipa, Mr. Chairman. Mr. Chairman, natatandaan ko ho noong last election ay nagkaroon ho ng tayata ho noong pagbabara barangay at na para hong naulit na dapat ho magkaroon na ho ng internet sa lahat ho ng barangay sa lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. Sa tagal ho natin dito, Mr. Chairman, wala ho akong naririnig na nagpupustro na magkaroon ng internet sa lahat ng barangay. Kaya ho naisipan ho natin, Mr. Chairman, na magpa-drop ng isang ordinance para ho magkaroon ng katuparan ho ito, Mr. Chairman, na kung saan ho ay ang barangay ho ang magsasuggest kung saan ho pwedeng maglagay noong pinaka-access nila na sa ganun ho, Mr. Chairman, ay ang atin ng mga kabataan at ang atin hong mamamayan ay maging aware din ho sa bagong teknolohiya. Alam mo natin, Mr. Chairman, dapat ho siguro ay ang lungsod ng Lipa ay hindi ho na nahuli sa mga bagong teknolohiya.
ay sa nakikita ko, Mr. Chairman, sa pagkaroon ho ng free internet access sa lahat ng barangay, ay para na rin ho nating naturuan ang atin hong mga kababayan upang makita ang tunay na kulay ho ng mundo at kung ano ho ang talagang tunay na nangyayari sa bawat lugar sa buong mundo. At nasa ganun, Mr. Chairman, ay malaking tulong din ho ito sa mga kabataang mag-aaral na lungsod na Lipa. Kaya Mr. Chairman, hinihingi ko ho na ito ho ay ma-repair sa tamang komitiba upang sa ganun makapagkaroon ho ng magkanda ko na isang committee hearing at mapaglaanan ho natin ng pondo ito hong bagay na ito, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Information Technology. The Honorable De Castro is recognized. Good morning to everybody. Ito po ay tungkol dun sa bagay na na-refer sa akin during our session. This pertain to the strengthening of city social disasters risk reduction and management system through the creation of the local disasters risk reduction and management division. Mr. Chairman, I did not comment nor interpose any objection when this matter was referred to this presentation to the Committee on Good Government. But as I thoroughly studied the nature and the issue involved, it concerns the Committee on Public Safety and Order, because most of the function that will be that devolved to the creation of this division pertains to the public safety. In fact, most of the personnel will be extracted or taken from the existing CPOS. The CPOS is under the Committee on Public Order and Safety. So I would like to manifest and request, in fact, Your Honor, I have a committee hearing scheduled this afternoon. But the way I look at it, there is a need for the presence of the Committee on Public Order and Safety, because it pertains, what will be affected is this office of the public safety. That's why I move that the chairman or the Committee of Public Order and Safety be jointly present with the Committee on Good Government. If he wish, I can postpone the committee because most of those invited are only our department head, like the personnel, the budget, and the accounting office. So in this regard, I move that we jointly heard this issue in our committee hearing with the Committee on Public Order and Safety. Jointly referred to the Committee on Public Order and Safety. Thank you, Mr. Chairman. Privilege will proceed to the reading of the privilege. The Honorable Katipon is recognized. Mr. Chairman, magandang umaga o sa kagalang-galang ng kapulungan. Before ho yung privilege speech ko, gusto ko lang ho sanang the calling the attention of the majority floor leader na ako ho'y kami nagre-request din na wala tayong session sa Tuesday at holiday naman. So, wala na rin ho tayong tatanggaping o i-receiving request. Ang receive natin na request ay sa Huwebes na uli. Huwebes kayo, sir, yung pag-include sa agenda. Nalin po, no? Di kung tayo sa Tuesday kung sa Tuesday wala tayong session, hindi ho tayo tatanggap ng request ng agenda. Hindi ho. The Office of the Mayor and all concerned will be advised that there will be a recess due to the Lenten season. Oh. So it will be a Lenten break. Lenten break. Then our agenda will not receive in the Secretariat because of sometimes there is a counting of days na meron kailangan 15 days lang. Ay paano natin ma-action na kung time break? So, inform lang natin ang Chief Executive. We can receive, the Secretary can receive those matter referred to the Sangguniang, but it should be scheduled on Tuesday next following.
On the 18th. If the- After the Lenten season, we receive on Hindi, pwedeng tumanggap, pero ang schedule, ikakalendaryo, it's sa 18. Monday. After Pasko ng Pagkabuhay. After Pasko ng Pagkabuhay is Monday. So doon lang ho natin i-date yung ating agenda, yung preparation agenda para itakal for the Tuesday's regular session. Gusto niyo yung cut-off date kasi 15 days tayo bago natin action. Kasi 15 may days. merong concern na may mga 15 days na kailangan kung wala hang movement ang Sangguniang Panlusod is consider approved. May mga ganun ho kasing sitwasyon ay ngayon ay i-refer pa sa committee. So kung tayo break ho ng 7 days plus 2 days o sa 3 days o tayong Thursday, Friday, and Monday na preparasyon para sa receive ng request, ay di Monday na lang ho natin i-receive lahat. Monday after ng Pasko ng Pagkabuhay. Yun po ang If receive the na receive. body will agree for the Sangguniang to declare ay recess brought about by the Lenten season, so we might as well join you on your manifestation. Salamat po. So, starting today, wala ho tayong re-receiving agenda o business for the next session except on after ng Pasko ng Pagkabuhay. The date is Monday, 17. Yun yung napagkasunduan ng Sangguniang Panlusod. Wala ho tayo. As consider sa... Mr. Proponent, baka po tayo mag-hold din sa panahon to 17 kasi 18 ang ating next session day. So it should be 7 days before the session day. Ay, break nga ho tayo next week dahil ang kwan ho Holy Thursday up to Pasko ng Pagkabuhay. Pero tayong Sangguniang lang naman ng session day lang naman ng break eh. Yung ating session lang naman ng recess. Pero wala ho tayo pasok ng But our staff are still within the office. Kasi ang kanila namang Lenten ang vacation leave Huwebes Santo. Huwebes Santo. O di Lunes Santo Lunes Santo pwede pa silang mag-receive. Ayun nga ho yung count, count ng 15 days after itong Monday re-receive, di may tatakbong 7 days bago mag-Monday. Tuesday, i-refer sa committee. On the 8 days, another 7 days, that is exactly 15 days before the Sangguniang Panlusod I cannot get the session. point of Kagawad. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Any other privilege? The Honorable Katipon is recognized. Mr. Chairman, may we hear from the chair, point of order, for a declaration of a Lenten season, recess. And you are the most powerful animal that will declare this. I move that the presiding officer declare a recess during this Lenten season until April 17. Of April, no, hanggang Miyerkules Santo Daang. Happy, $16. Okay, Monday. There's a resolution that there will be no session on next Tuesday due to the Lenten season, and no communication shall be received by the Sangguniang Panlusod before the Secretariat before the Holy Week. Yes, before the Holy Week. Mr. Chairman, ay wala ho tayo magiging agenda naman on the 17. Okay. Dapat ay hanggang 15 lang tayo. I'm declaring a 1-minute recess. Vice, mawawalan tayo. Session resume. Any second to the motion? Seconded unanimously. Discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Ito, Privilege. bakasyon ang empleyado. Privilege ko po dito umaga ay ito ay narinig ko sa ilang teacher na binigyan ho noong 1993. Nagkaroon ho ang Sangguniang Panlusod ng panahon ngayon na isang ordinansa
na binibigyan ho natin ng mga allowances. Ito ho ay authored by Consihal Owing de Castro on that time, nung panahon ngayon. Na panahon niya as Vice Mayor, binibigyan ho natin ng honorarium ang mga teacher at saka ho mga pulis na lusod ng Lipa. Then after several years, na-allow din ho tayo na bigyan natin ng allowance ang ito hong mga taga-court, ito hong mga taga-PAW. Noon hong last week, inimbita ho natin dito ang ating city accountant at sinabi niya na may order daw ang COA na to stop the allowances coming from the local government or from the city. But may narinig po ako noong isang araw na hindi official, pero sabi raw na COA, pwede yung mga local board of trustee. Paano ho ang pagkakaiba ng local fund, isang source of fund, na hindi natin bibigyan ng allowance yung mga teacher? Ang masakit ho nito, ang nakakarating ko sa mga teacher ay hindi raw ho binigyan ng sangguniang panlusod ng budget. Pero sa tunay ho, ito'y budgeted. Kaya sana ho, kung po pwede, magpa-committee hearing ho tayo as a whole. Tawagin ho natin ang mga teacher, eksakto naman bakasyon ngayon, baka makukuha natin ho kahit din sa cultural, at magkuhan ho tayong face-to-face ng isang committee hearing with the Commission on Audit at saka the city accountant para ma-realize ho natin, mapatunayan natin na wala kinalaman ng sangkunaan sa pagkakaputol ng kanilang mga allowances na laging sabi ng city accountant ay ito ay utos ng COA. Siguro po, the good presiding officer, the good vice mayor, ay siya na ho ang mag-initiate at committee as a whole, siya na rin ang mag-chairman with the chairman of Committee on Appropriation na matawag ho natin lahat ng teacher, kung available ho, lahat ng police, at available din ho lahat ng personnel ng judiciary na binibigyan ho natin ng aid o ng allowance, ay magkaroon ho tayo na isang public hearing regarding the issue of the COA doon sa staff allowance ng sinasabi ho nila. Dahil noong isang araw, inallowed nila ng BOT na ma-release yung allowance. So, magiging president na ho yun. So, justify ng COA kung bakit talaga itong mga teacher at police. Ang teacher natin siguro humigit kumulang sa 1,200. Plus police na mahigit na 200 na naalasan ho ng allowance from the local government. So, yun lang po, Mr. Chairman, at sana ho yung matugunan itong aking privilege speech nito. Refer to the committee on as a whole. Mr. Chairman, point of order. What's the point of order? Mr. Chairman, yung gahong sinasabi na pagputol ng allowances ng atin hong mga national offices, yung gaho kailan ho pinatupad? Ito lang hong nakaraan. So, paano ho nalaman? Sino ho ang Nag-order nagre-reklamo? ho city accountant na hindi ho pasahan. Katulad ho nung Alcoa na nung isang araw na hindi bigyan ng allowance dahil ang sabi nila ay may order ang COA na to stop all allowances na ito yung magdi-disallowed. Pero itong BOT ay mabibigyan. Generate daw ng COA na mabigyan. Yun ang pagbibigay ho ng mga allowances tulong sa atin ng mga National offices. agencies, Mr. Chairman. It is mandated by the local government code, Mr. Chairman. And I think, nabasa ho namin ni Vice Mayor, yun hong section na yan. Kaya siguro, Mr. Chairman, ay kinakailangan din ho natin siguro ang attention ho ng DILG to interpret the local government code and the circular passed by COA. Hindi ko ho alam kung sino ho, kung COA baga or ano ho. Kaya siguro, Mr. Chairman, dahil nakakapagtaka ho, dahil kung tayo ho ay lumabag, dahil hinuhold nila, Mr. Chairman, ilang taon ho na baka ho, ang kikitain pa or magiging benepisyo ng mga concern agency personnel ay baka ho kulang pa sa ipababalik ng COA kapag yun ho ay hindi ho natin binigyan ng pansin.
Kaya nga ho, nakakatuwa rin. Pero it is mandated by the local government code. Ano ho kaya ang pinaka magandang gawin natin? Tayo din ho ay gumawa rin ho tayo ng resolution sa DBM or Hindi ho. sa COA? Ang malaking bagay ho diyan ay makaharap ho natin ng face-to-face yung mga teacher, ito hong yung binibigyan natin ng allowance na makihalubilo sa atin sa Sangguniang Panlungsod, kung sa cultural gawin, at gagawin natin guest, ang taga-commission on audit, the city accountant, at the DILG, na magkaroon ng dialogue dahil meron akong nakita at nakakwento ho no isang araw na magaling na abogado sa pangalang Berna Silva, Merlo Berna Silva. Siya ho ay isang lawyer doon sa parting First District. Pero doon naman ho, siya nakakakuha ng counting allowance sa mga bayan-bayan. Ay, ito ho ay may pagkakaiba sa binibigay na benepisyo ng allowance ng LIPA, itong provincial government o municipal government. Bakit only LIPA? Ay ito ho, kaya malakas ang loob ko, ito ay included in the budget. In 2017 budget, included ho yung tinatawag nating allowances ng mga personnel ng teacher, ng police, at saka ho nitong mga taga-judiciary po. Mr. Presiding Officer. The Honorable Mendoza is Yes, recognized. Mr. Presiding Officer, narinig ko nga kanina na kailangan imbitahin pa natin sa committee hearing. Bakit na lang hindi ho natin dito imbitahin ang ating pong COA, ang ating pong resident COA sa Sangguniang Panlungsod habang nagsesesyon to make it formal, to make it on the record kung ano talaga yung mga pinagbabawal at hindi maibigay natin. Kasi mahirap po na dadaanin kagad natin sa committee hearing, napakadami pong audience. Samantalang meron naman ho tayong tsansa na pagka dito natin pinatawag, na tayo nagkakausap para humalaman natin kung ano po talaga ang kadahilan ng bakit hindi ina-approve. Bakit hindi pa ho natin dito sa session imbitahin ang atin pong ang ating pong COA resident? The Honorable Katipon is recognized. Ang kasi ho nga, may after ng March allowances, ini-stop ho yan ng accounting. Hindi na ho pinatakbo ang mga allowances ng mga teacher. Ngayon ho, ang lumabas na issue sa labas, ito raw ay pinitigil na Sangguniang Panlungsod. Itong mga allowances na ito dahil ito raw ay disallow ng COA. Ngayon ho, kung mas magandang makaharap natin mismo mga teacher, police, tayo as witness, then the COA, DILG, the city accountant, dialogue with the department head nga, mas magandang marinig mismo ng mga teacher natin na mahigit na 1,000 yung ating aking privilege speech na ito na wala kinalaman dyan ng Sanggunian. Actually, dapat pasalamat pa sila sa mga miyembro ng Sanggunian at sila ay inaprubahan ng Sanggunian yung budget. So, mas magandang makipag-dialogue tayo kaysa tawagin natin dito ang COA. Sasabihin nila, hindi talaga po pwede, disallow. Ay, di isang tao niya sabihin doon sa mga concern na involved dito sa mga disallowances na ito. Pero kung halimbawa makakausap natin ng COA, kasi yan pong sinasabi ninyo ay para sabihin lamang na disallow po ang kanilang allowance. Paano ho kung meron pa ho tayong, pag nakausap natin ng COA, ay meron pa hong ibang paraan para maibigay ang distribution. Saka ho natin ipatawag, pag alam na ho natin ang solusyon o alam na ho natin na hindi na talaga maibibigay ang problema at saka po natin idirekta doon. Kaya Kung tayo naman po dito sa Sangguniang Panlungsod ay meron naman po tayong karapatan din na mag-inquire po ng mga ganyan, gawin na ho natin dito sa atin pong session bago ho tayo humarap doon. Kasi pag humarap ho tayo doon, ipinatawag ho natin ang mga teacher, tapos hindi rin ho maibibigay. Sasabihin, ipinatawag pa natin na hindi rin naman maibibigay. Samantalang kung ipatatawag ho natin, nang alam na natin ang resulta, mapapabigay o hindi, ay di saka natin i-announce sa ating mga teacher na mapapabigay o hindi ang kanilang allowance na depende sa COA resident ho dito kung aaprobahan o hindi. Yan ho inasa inyo, pero ang akin hong stand, kasi nga may president na, yung BOT, yung Board of Trustee,
hinold ho yan ng COA sa pamamagitan sa sabi ng city accountant. Pero ngayon, ginona uli ng COA, yung Board of Trustee. What is the difference between the Board of Trustee and the allowances of the personnel ng teacher at saka ng personnel ng police? Anong pagkakaiba niya sa batas? Yun nga po ang kailangan nating maliwanagan. Kaya nga ho, imbitahin na ho natin dito at palagay ko ho, kung halimbawa may pagkakataon pa ngayon, ay di imbitahin na ho natin at nang malaman ho natin na andiyan naman po ang ating secretary, na andiyan naman po ang staff, para ho magkameron lang ng konting liwanag. Mr. Chairman, Kaysa maghihintay pa ho tayo ng committee hearing at iso ngayong araw na ito, malaman na ho natin. The Honorable Silva is recognized. ang kita ko ho dito, ano man ang ho gawin natin, isasagot ng COA. Susundin nila ang circular na ito. Siguro, Mr. Chairman, talagang gusto natin matulungan natin ang ating mga kababayang yan. Yun ang mga concern ho dyan. Siguro, itong committee, chairman, or yung committee ba, ang maghanap ng legal basis. Dahil ang akin ng tingin dito, ang gusto lamang mangyari ng COA para ho makontra itong circular galing sa Commission on Audit, ay tayo ay maghanap tayo kung ano yung legal basis natin. Nasa ganun no, Mr. Chairman, ay alam ho ng atin hong budget office, alam ho natin ng budget officer, alam ho ng accountant natin, na tayo ay may mga legal basis para ho naman pagpipresenta nila sa COA, ito ang basihan namin. Kaya ho dapat ipasa ng COA. Alam ko ho, Mr. Chairman, ang question ho diyan ay availability of fund lamang, Mr. Chairman. Tayo naman ho, nakalagay naman yan sa ating ng ordinansa, sa ating ng budget. Tama? Siguro, isa yun sa pwede nating gawin. Oo. At padalwa, Mr. Chairman, maliwanag ho, hindi ko lang nakalimutan ko lang kung anong section sa Local Government Code, nariyan ho na tayo ay pwedeng tumulong, suportahan ang lahat ho ng national offices, national government offices na narito sa local government unit, Mr. Chairman. Kaya siguro, isa sa pwede natin gawin ay maghanap po ng legal basis. The Honorable Rocco Fort is recognized. Magandang umaga po, maraming salamat at hayaan niyo hong bigyan ko ng linaw ang atin pong mga kasamahan tungkol po dito sa allowance na pinag-uusapan natin. May findings po ang COA na sinasabi hindi pwedeng ang allowances o honorarium ng, na ibinibigay po ng mga natin sa lahat ng tumatanggap ng honorarium o allowances sa lungsod ng Lipa. May findings po ang COA na disallowed at pinababalik ang 2016, buong taon ng 2016 para po sa lahat ng mga nakatanggap ng honorarium at allowances na galing po sa lungsod ng Lipa. Sa kasalukuyan tayo po ay merong motion na isinabmit sa COA, motion to reconsider dito po sa bagay na ito. Ito po ay ginawa natin ng paraan na magbigay ng motion ng reconsideration sapagkat naniniwala po tayo na ang dahilan po ng COA ay hinahanapan tayo ng national law. Ang sabi po ng COA, lahat ng allowances na dapat ibigay sa binibigyan natin ay may specific national law. Sabi po natin, naninindigan tayo na lahat ng allowance na ibinibigay natin ay by virtue of an ordinance. Ganun din po, sinabi rin natin sa COA na paano po natin ibabalik ang pera. Ito po ay sasagot natin sa COA. Kung may existing ordinance tayo, hindi po ba dapat i-declare muna nila ang ordinansa natin invalid bago natin maibalik yung pera na pinababalik nila? Pangalawa, nasaan po yung local government code kung sasabihin nila dapat may national law na basihan tayo sa pagbibigay ng mga allowances. Ganun din, Mr. Chairman, sa issue po ng BOT at saka po yung mga national agencies,
kanina ay nagpatawag po ng meeting ang Finance Committee. Hindi po totoo na pinapayagan ilabas ang budget ng BOT. Lahat po ay apektado ng pinag-uusapan nating ito. Ang kaibahan lang po, Mr. Chair, kaya po sa ngayon ay nag-take ng risk ang Finance Committee pending appeal dito po sa ating isinabmit sa COA na ilabas ang nakukuha na honorarium ng local kasi po mas madaling kolektahin kung sakaling ma-disallowed ang pera at pinabalik ng COA. Samantalang sa mga national agencies, may hirapan po tayong kolektahin. Sabi na rin po ng COA, wala na silang magagawa rito dahil ito po ay pag na-resolve nila yung motion for recons natin ay sa regional COA na po tayo pupunta and then sa commission on audit na, Mr. Chairman, sa national level. Pero yun nga po ang issue na pinag-uusapan natin, ang sabi ko, may existing ordinance po tayo, bakit kailangan natin ng national law? Meron po tayong appropriation ordinance, bakit po natin kailangan ng national law? Pangalawa, Mr. Chair, kung iimbitahan natin ang COA, palagay kayo malabo ho. Dahil ilang beses na ho nating inimbitahan ng COA, kahit ako ho ay nakipag-usap sa COA, ang laging sabi ng COA ay napakaraming ginagawa ng kanilang auditor at hindi po basta-basta na-attend ng mga ganitong session. Kung tayo po ay mag-iimbita ng mga tao, katulad po ng sinasabi ni Konsehal Nilo, baka ho ang sanggunian ang malagay sa alanganin, Mr. Chair. Tama, sang-ayon po kay Konsehal Bibong na pag-aralan muna natin sa sanggunian kung ano ang dapat nating gawin at ilaban ho natin ito sa COA. Katulad nga po ng sinabi ni Konsehal Owing de Castro noong pinag-uusapan natin yung allowance ng Alcoa, ang COA ang pagpaliwanagin natin bakit idinidisallowed ang mga ganitong bagay ay tayo po ay may legal ordinance na ginawa ang sangguniang panlunsod. Ang COA po ba ay may kapangyarihang i-regulate ang sangguniang panglungsod, ang local sanggunian sa buong Pilipinas, sa mga batas na gagawin natin when it pertains to appropriation, Mr. Chairman. So ito po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang bago po tayo magpatawag sa mga teacher. Kasi tama rin po si Consel Bibong, pag pinatawag natin at yung pala ay hindi pwede, baka magalit pa ho lalo sa atin, sabihin sila'y gumastos, tapos wala rin pala. Maganda ho na exert muna natin ang lahat ng kayang gawin ng sangguniang panglungsod ng Finance Committee nang sa ganoon ay atin pong matulungan itong mga na-disallowed noong 2016. Kasi may mga na-disallowed na po pinababalik na po nila yung buong honorarium na tinanggap ng 2016, Mr. Chairman. Maraming salamat. Mr. Chairman. De Castro is recognized. Ako po'y nagtataka. Ewan ko po ngayon kung ang lahat ng probinsya ay dinidisalaw ang mga allowances ng mga judges, mga piskal, mga lawyer. Sa Mr. Chairman, sa Metro Manila, lahat po ng judges, piskal, lawyer ay may allowances. Ewan ko lang kung ngayon dinidisalaw. Ngayon, borrowing the line of statement of argument of the COA na nakalagay po rito, ang nakalagay lang po dito yung listahan ng pwedeng ng national agency na binigay ho ng national government na pwedeng tumanggap ng allowance. But please take note and let it be noted that in the same circular of the COA issued, ewan ko kung kailan it issued last 2013, January 30, 2013. Paragraph 2 of this circular, and I quote, government officials entitlement to allowances, incentives, and other benefits. Government officials and employees shall be entitled only to allowances, incentives, other benefits expressly provided by law. Yung expressly provided by law, yun nga ang isinasite nila dito, kung sino-sino.
and other statutory authority, rules and regulation promulgated by competent authority. We are a competent authority vested with to legislate and promulgate rules, ordinance, and resolution. By virtue of an ordinance, we granted allowances, and that is in the exercise of our authority to legislate. Kaya po pwede natin i-contest ito. Mismo maliwanag dito na pwedeng bigyan ng allowance ang mga empleyado kung promulgated rules and regulation promulgated by competent authority. And I quote, we are competent authority to legislate and to grant allowances. So, there is no reason why the COA denied or disallowed these allowances of our employees, national or local. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. So, ito naman nasa record ho na ating committee as a whole at di pag-aralan ho ng committee. May suggestion na si Consiel Bibong, si Consiel Abior, mapag-aralan ng committee. Ang concern ko lang ho dito na dapat ho talaga nag-i-initiate nito ay the chief executive, the mayor. Bakit natigil yung mga allowances? Hindang walang paliwanag. Sasabihin lang ng city accountant, ito ay hindi kinuha ng COA. Ngayon ang lumalabas ng issue sa labas, aware ako doon sa issue na ayaw na sanggunian na magbigay ng allowance. Hindi kasi ito naiintindihan sa mga bukid yung tunay na issue. Na kaya ako yung nag-raise dito ng privilege ay dahil sa naiipit dito ang sangguniang panlusod na akala ng tao ng mga teacher, ang pulis, may pulis akong kasama diyan, akala sangguniang panlusod daw hindi. Dapat ang mayor at saka ang COA mag-usap dito. Kung tutusin, labas na dito sanggunian, i-appropriate na natin Nabigyan na natin appropriation ng 2017 sa approved budget, included na yung mga benefits at saka allowances na yan. Ngayon, tumigil yan. Sa pagtigil na yan, ay sinabi ng city accountant na sabi ng COA may circular. Ay, yun ang question ngayon, yung circular na yan. Ano ganyan? Mr. Chairman, naalala ko po nangyari sa ating empleyado dito sa ating syudad. Mga ngayon ay nagretirado ng iba. Pero pinagbabalik pa rin ng rice subsidy yung binigay nung araw. Ewan ko po kung ano nangyari, tuloy pa rin binabawasan ng retirement, pati ang sweldo, buwan-buwan binabawasan po ng 50 pesos yata para pang ibalik. Ngayon kawawa po itong mga empleyadong ito na tumanggap ng allowance. Isipin nyo ho na ibabalik nila ito. Magkano ang allowance, ang laki-laki nito ay bagaltasin sa kanila. Kaya po ito, tama po mo kahit hindi ko man sinasansala si Kagawad Katipon, tama ang mungkahi ni Kagawad Mendoza na dito muna natin pagpatawag ang COA at dito natin tanungin. Kasi sa nakikita ko, bakit po ang magpapaliwanag ay tayong nagbibigay ng allowance para disallow. Ay we are, nga po, gaya ng binanggit ko, ay ang ating po naman ginawala natin ng ating kapangyarihang magtadhana ng isang alituntunin ni ordinansa na dapat ipatupad ni Numan. Wala pong dapat sumansalad yan. Kaya dapat po ang magpaliwanag ang COA, ano ang basya nila at dinidisallow nila ang what is their legal basis in disallowing these allowances granted to our officials in the government. Thank you po, Mr. Chairman. Okay po, sige po. Ito po naman ay naka-refer na po sa committee and magkapatawag po tayo ng committee hearing regarding po this matter. Then po natin i-invite po ang COA para malaman po natin po kung sino po talaga ang most powerful animal. Next, privilege, kung wala na po, we'll proceed to the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable De Castro is recognized. Regarding the session of the previous session, I move that we approve we dispense with the reading of the preceding session and that the same be considered as approved, Mr. Chairman. Seconded by the Honorable Silva and Gozos. Discussion? Objection? The Chair hears none. The motion is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Umali is recognized. Morning, Mr. Chair, sa lahat ng mga kasama.
Since we all have a copy of the committee report, request for the approval, Your Honor, Mr. Chair. Sige na, ayun na. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair is none, the motion is approved. Next, committee report, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, good morning po Mr. Chair. Committee Report House Number 2017-012. Provided that all City Councilor have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva and Gozos. Discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1. Letter of Ms. Ludi Pasagi, OIC School Division Superintendent, Region 4 Eagle Balson, addressed to the SP, requesting for the passage of a resolution supporting the conversion of the following schools: Gaudencio B. Lontoc Memorial Elementary School, T.M. Calao Memorial School, Senator Claro M. Recto Memorial Elementary School, Tambo Elementary School, and San Jose Elementary School into integrated school and ordering the change of the names of these schools. Referred to the Committee on Education. Number 2, letter of Ms. Ludi Pasagi, OIC School Division Superintendent, Region 4 Eagle Balson, addressed to the Honorable City Vice Mayor requesting for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor to either donate lands on which their schools currently stand to the Department of Education or to execute a contract of use of frac in favor of the DepEd Schools Division of Lipa City. Committee on Education. Number 3, letter of the City Administrator, may authority of the City Mayor addressed to the SP through the City Vice Mayor, forwarding the request of Ms. Jocelyn N. Manalo, Permitting Officer of Interlux Corporation, for the passage of a resolution authorizing the City Mayor to grant SUP for the proposed construction of cell site and Committee on located at Barangay Pinagtungulan. Planning and Development. Land use. Number 3, letter of Vivian Pangkula, Secretary of Mabini, Barangay Mabini, addressed to the SP, submitting ordinansa bilang 08-2017, ordinansa na pagtatalaga. Barangay Affairs. Number 5, letter of Engineer Octavius Mendoza of Batilec, addressed to the... Noted. Number 6, letter of the City Administrator addressed to the SP, forwarding the final subdivision plan and final Committee on subdivision. Land Use. Number 7, classification request of Sonia Baronia. Committee on Land Use. Number 8, classification request of Maria Elizabeth Lit. Land Use. Number 9, classification request of Rojem Salvacion. Land Use. And number 10, classification request of Melody Mohana. Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Omali is recognized. The Honorable Omali is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance amending tax ordinance number 174, series of 2013, by including under section 5, paragraph A, a subparagraph B, a subparagraph A.7, one cock derby timbangan with corresponding fee of 4,000, and by increasing fee for fastest skill from 2,000 to 3,000 of the same section for third and final. Any second? Seconded by the Honorable Carubin and Gozos. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Other matters, Mr. The Chair. Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ray Bukad with an area of 149 square meters from residential to commercial use located in Barangay Sico,
Lipa City. Mr. Chair, for the third and final. Mr. Chairman. Any second? Question lang, Mr. Chairman. Any second to the Second motion? motion. Seconded. Discussion. The Honorable Mr. Chairman. Silva is recognized. I would like to ask the Chairman. Mr. Chairman, point of order. If you Point of order. Third and final reading already, no more discussion. Dapat kanina nga eh. Hindi, kanina taas ako ng taas, Mr. Chairman. I would like to ask the Chairman if he conducted a committee hearing on this property containing an area of 149 square meter. Mr. Chairman, The Honorable Katipon is recognized. anong katawag din sa sasabihin ko? Included in the urgent matter, Mr. Chairman, the letter of city administrator, the request of passage of resolution granting authority to the city treasurer to invest the government idle funds in term deposit or any government financial institution like time deposit or investment for urgency, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Good Government and Appropriations. Referral pa lang, referral. The Honorable De Castro is recognized. Other matters. Mr. Chairman, if you will recall, I submitted before this August body the output of my committee report regarding the request of the city mayor to grant me the authority to hire consultant. But unfortunately, what was approved by the August body is the committee, the hiring of consultant to local, pertaining to local development. The other was denied by this, what is approved by this August body. So I wish to reiterate and request for a reconsideration for the approval of my of the other position regarding the hiring of the authority of the mayor to hire consultant relative to social services and policy and management. I am appealing this to the August body to reconsider their unanimous action in the outright denial of my number 2 request, Mr. Chairman. I move that the same be considered as... I second the motion. Seconded. Discussion. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Motion. Because of that important statement of presiding officer na nakakaantig sa akin damdamin, ako ay muling ibinubuksan ko ang mga bagay-bagay na hinili ng ating alkalde na siya bigyan ng kapangyarihang mag-hire ng consultant on matter of regarding social services and policy and management. Second for the motion of consideration. Seconded. Discussion. Objection. Hindi, tanong lang ho. Kailan daw magsisimula ang kanyang yung obligasyon ho ng pamahalaan sa atin ng consultant? Alam mo, Kagawad Merlo, I'm inquiring to answer your question. But let us just pattern what we have done to the other consultant. That is the reckoning period for the start of his services. As what is stated by the Vice Mayor before last Monday, yung nga hong aming mga JO ay nagsimula ho ng January, ay hindi naman ho binigyan ng kaukulan ng compensation. Ay baka naman ho, maging unfair naman ho sa atin hong mga JO. Yun hong kung atin hong gagawin ni, ang effectivity ho ay January. Mr. Chairman. I am not in a better position to answer that question. Let us address that issue. The Honorable Rocafort is recognized. Ikaw ay kakampi ka. Mr. Chair, sangayon po ako kay Consel Merlo, ako po'y boboto para ito ay maaprubahan alang-alang kay Kaoweng
Hindi na kina Mayor eh. Pero ako po ay naniniwala na kinakailangan April ang simula ng kanilang assumption ng pagkuha nila ng sweldo, Mr. Chairman. Nang sa ganun naman po ay maramdaman din po nila na ito yung ginagawa nila sa mga job order natin. Pinagsisimula nila pero ang assumption ay ibang araw nila ibinibigay. So Mr. Chairman, if the chairman will be amenable, I will vote with amendment that it will yung pong salary would be from April of 2017. Any second to the Amenable amendment? ka. Chairman Gahi, amenable to the request of the Honorable Bureau report. May I know from the chairman? I am just leaving the ultimate decision to the body. There's a motion for amendment. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The amendment is approved. Kindly reiterate your motion. I will be the one to interpose objection because I Yes. am The, requesting the proponent. Then motion as amended. Motion. I move that we pass and approve a resolution granting authority to the Honorable Mayor Sabili to hire consultant regarding social services policy and management. I join the motion. From April 1 to June 30, 2017. I join the motion. Jointly moved and seconded. Discussion? Objection? The chair here. Objection? There's one objection. Honorable Gozos. Hearing none, the motion is approved for third and final reading. Any other matters? The Honorable De Castro is recognized. I'm calling Honorable Katipon regarding the matter he brought up during the plenary regarding the request of our city treasurer to invest the city government idle funds in term deposit of any government financial institution. I second the motion to the The Honorable Mendoza is recognized. idle fund. Gusto ko lamang po sana, Mr. Presiding Officer, malaman kung magkano po yung amount na kailangan pong i-time deposit, ano ho ang pinanggalingan ng idle funds, bakit ho tinatawag na idle funds, at tawag ho dito, anong form of investment po ang gagawin, magkano po ang interest or interest rate na paglalagyan po at mapapasukan ng time deposit, Mr. Mr. Chairman, Presiding may Officer. I answer the The Honorable Katipon is recognized. investment or what is advantageous to the city ang ating kwan dyan. So, the total amount idle fund ay hindi ho natin alam kung kano talaga yung pondong hindi nakukuhan. Ngayon, pero yung pupuntahan, pag sinabi kasi time deposit, yan ikikita. 30 days. Hindi every 30 days. At aking nakikita dyan na nung panahon pang-una, panahon pa ni Mayor Mali, panahon ni Mayor Vilma, naglalagay ang city government ng mga parang placement sa mga institusyon, sa mga bangkong malalaki, para naman yung pagtigil ng pera ay hindi sayang. Ang hindi lang pwede natin talagang gawin dyan, ay kung ayan ay budget appropriated kung kanino man o personal services, hindi natin pwede pakialam. Pero idle fund ay kung siguro walang appropriation nilagyan yan o walang budget na paglalaanan, ay yan lang ang ating kaya ibigay na Mr. kasagutan diyan. Mr. Presiding Officer, palagay ko ho ay hindi ho natin masasabi na ito po'y unappropriated. Kasi yan ho'y mapapunta sa savings dapat, hindi ho sa idle funds natin or dapat ho ay sa supplemental ipapasok. Ito ho ay appropriated pero hindi pa ho ginagastos. Wala gahong mga opisina natin ang nangangailangan ngayon ng pondo. Wala gahong naipit na yung payment accounts payable ang city government para ho hindi ho mabayadan. At kung meron naman po palang mga excess na pondo, hindi po ako nakontra sa paglalagay po ng investment. Kasi narinig ko po, 160 million ang amount na i-invest po ng city.
At ito po ay mga naipon from general fund, yung mga pumasok na pera within this year, hindi ko lang ho alam kung yan ay kasama yung mga previous years. So, masasabi ka ho natin, para po sumama rin uli ako, masasabi ka ho natin na hindi kinakailangan to't wala ng ibang obligasyon ang city para ho i-invest na yan. Mr. Chairman, may I answer the question? The Honorable De Castro is recognized. The mere fact that it is idle, ibig sabihin po, hindi nagagalaw, hindi ginagamit, at walang pinaglalaanan. That's why it was idle, unused. So the city government will earn na ay more beneficial rate of interest every 30th day. And it is with, pwede naman po kung kailangan ng syudad, pwede po namang ikwan ito i-pull out. Pero may penalty po pag pinull out yun. The penalty will be the deduction from the interest. Yes, oo. Interest only, interest. Hindi naman na interest will not accrue during the term of this investment. Kung 30 days at winidraw ng 25, mababawasan ng 5 araw. Yun lamang ang logic doon. Pero I assure you na ito ay unused, idle, hindi nagagamit, walang pinaglalaanan, although it is part of our savings. Pero wala ho tayong accounts payable, wala ho tayong ibang pagkakagastusan. Kasi pag sinabi pong idle, ay dapat ho unappropriated yan. Baka ho may appropriation na yan. Yun ho Dun naman, sa Mr. 160. Chairman. Meron ko ho mga kasamang documents. Ang papel ho na ipinasa dito sa atin for the urgency. Ano hong basis natin na ito po ay walang paggagamitan? Ganito po, comment po from the chair. Ito po ay practice na po ng previous administrations from Mayor Ruben Umali, kay Mayor Vilma, Mayor Gosas, Mayor Sabili. Ang nagkaiba lang po ngayon ay kinol ng atensyon ng COA ang practice po ng city na pag meron po tayong pumapasok na pera, automatic po dinideposit po natin yan sa regular bank po natin. Pero ang ginagawa po nila ngayon, sa halip na sa regular bank, pinapasok po muna nila sa time deposit para po mas malaki po yung interest na pumasok. Unlike kung sa regular bank na halos maliit lang. So ito po ay parang nagke-create po to siya ng additional income para po sa city government na yung po naman perang yun ay ina-anticipate na hindi pa naman po masyadong gagamitin. Halimbawa po within a month or 2 months, doon muna nila ipapasok sa separate account para mas mag-earn ng interest para po sa city. Yun po yung, kasi tanda ko po yan before, I know ako i-consult pa, kinuwestiyon ko na po yan na panahon ni na Mayor Vilma, at yun po ang kanilang naging explanation na it will be more beneficial sa city, kaya tina-time deposit po muna nila. Ang problema lang nga po ngayon ay kinol ng attention ng city dahil wala pong authority ang treasurer na magkaroon po siya ng discretion kung saan ipapasok, kung sa regular account natin or sa time deposit. Yes, naunawaan ko po, Mr. Presiding Officer. So, ibig sabihin po pala, meron tayong excess ngayon or meron pong 160 million pa na pwedeng gastusin ang city kasi it is considered Mr. as Chairman, idle may fund. point of order. What is the point of order, Mr. Lastly, President? point of order. The 160 million amount that is not included in the request of the request, yung 160 million. Paano nyo naalman na may na foresight yung there is already 160 Sa research po na ginawa po kasi ng akin pong mga kasama at ng mga staff May I see na the sa basis of Kulang your Panuso, research? So ay that's meron why- po kaming nakuhang figure na 160 million. That is very impossible. This is just only the second quarter of the Lalo hong mahirap na 2017. lalo hong mahirap na tayo mag-a-approve nang wala ho tayong figure at mas magaling ho kami na bigay pang ho namin ng figure. Ay nagpapa-approve ho tayo nang wala hong amount kung magkano po ang i-invest. But you mentioned 160 billion on that. Wala, hinihingi lang naman po sa atin authority ng city administrator na mabigyan ng
authority, ang ating city treasurer, na yung idle fund natin, yung pondong hindi gumagalaw, hindi natitinag, o kung ano pa man yan, ay mailigay sa time deposit. That is advantageous to the city. Yes, Dahil kikita syudad yan. Mr. Presiding Officer, wala naman hong contention doon po sa sinasabing pagkita ng government. Ang sinasabi nga lamang po natin is yung idle fund po, na nalaman din po natin na ganyong kalaking amount ang i-deposit na yan po ay 160 million talaga. And palagay ko po ay makukumpirma yan kung sakali pong tatanungin po natin ang ating Possible po kasi na meron pong account na 160 million. Kasi pag first semester po ng taon, nadyan po ang bulk ng pera na pumapasok sa city government. Nagbabayad ng mga mayor's permit, clearances, at kung ano-ano pa. So ito pong pondong ito, hindi mo po pwedeng ubusin agad natin ng first quarter dahil ito po appropriated for the whole year. So ang ginagawa po sa excess money ito, sa halip mo na i-deposit po sa time deposit, sa regular account, tina-time deposit po muna yung pera. Pero normally po, January, February, March, nandiyan po talaga ang bulk ng pera sa city, pumapasok po talaga lahat dahil ngayong quarter na ito nagbabayaran normally yung atin po mga kasamahan. At hindi naman po yan agad ginagastos kasi yan po appropriated, hindi lang po for January, appropriated po siya for the whole year. So yung pong halimbawa ay pwede pa namang sa second quarter, third quarter, or fourth quarter pagkasusin, time deposit po muna. Any further discussion? Mr. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final read. The Honorable Garabin is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 4 of the business of the day. Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The item number 4 of business for the day is approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the barangay ordinance of Barangay Mabini 08201 entitled Ordinansa na pagtatalaga at paglaan ng pundo ng bayuman na magtataguyod at magpapanatili ng kalinisan sa Barangay Mabini, Lungsod ng Lipa. For third and final. Any second? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Katipon is recognized. Gusto ko lang ho sanang hingin ng tulong ng ating Office of the Vice Mayor, headed by the Vice Mayor. Meron ho tayong isang mapakagandang ordinansa na ipinasok, yun ho tax amnesty. Ay hindi ho alam ng mga tao, baka naman ho pwedeng magpagawa ang Office of the Vice Mayor ng tarpaulin na notice sa mga tao na still kwan pa rin dahil kakunti ho nakakaalam. Hindi ho pinapublicize ito, hindi ho ito napapublicize na ito isang napakagandang pagkakataon sa mga tao na magbayad ng buwis dahil sa sila ay may amnestiya sa pamamagitan ni Consul Owing de Castro. So baka naman ho, Vice Mayor, ho, sa pamamagitan ng inyong pondo, makapagawa ho tayo ng mga tarpaulin headed by the Vice Mayor na sa ganang palusot, ikalat ho sa lahat ng barangay na patuloy pa rin ho yung tax amnesty. Pag yan ho, hindi ho nakabayad ang 30% to 50%, abay i-extend po natin yung tax amnesty ngayon. Sige po. Mr. Chairman, The Honorable I'm just, De Castro is recognized. I'm just addressing my statement to the ABC, Council Kerubin, na kung maaari po magpalagay na kayo ng tarpaulin sa inyong barangay, bawat barangay, paki-advise po ninyo ang ating mga kapitan kasi kayo po ang nasa posisyon para ikalat ang ating mga ginagawa dito sa atin sa sanggunian. Marami po salamat. Mr. Chairman Tanho, ay ina-advise ko ang kagalang-galang Kerubin, ay saan ka kukuha ng pondo? Yun ang pondo ko. Pwede hong gamitin yun sa tarpaulin. Uho. Pwede. Pwede po. Pwede. Pwede ka po, yung punto ni... Pwede po yan. Part po yan ng operation ng Sangguniang Paglunsod. Mga 30,000 pesos ang tarpaulin. Pwede ho yun. Na-inform po natin yung mga tao regarding po sa pinapasahong ordinance at resolution ng Sangguniang Paglunsod. Next, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 6, 7, 8, 9, and also be approved for the third and final reading, Mr. Chair. And then discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved for urgency.
Mr. Chair, I move for the passage of ordinance for the approval of item number 6, 7, 8, 9 for the third and final reading, Mr. Chair. Seconded, discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Any other matters to discuss? The Honorable Pua is recognized. Mr. Chair, along with me is the letter request of spouses Juan Ronald Irene Roque for the reclassification request of 901 square meters, likewise also for the request of special use permit for the said project, Mr. Chair. Seconded, discussion, objection. The chair hears none. Motion is approved. Referral. Referred to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any seconded, discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ronald Roque, Juan Ronald, with an area of 901 square meters, located in Barangay Antipolo del Sur, for the third and final reading, Mr. Chair. Second, the motion. Seconded, discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an resolution authorizing the city mayor for the issuance of special use permit for the construction of gasoline station located Barangay Antipolo del Sur for the third and final reading, Mr. Chair. Seconded, discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved. Okay. Mr. Chair, I move for the passage of this was kailan ba to? 17. Also along with me is the letter request of Randy Contrabida for the construction of for the request of special use permit for the construction of gasoline station located in Barangay Antipolo del Sur, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Omali. Referred to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Omali. Discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved. Yan ba'y tungkol sa gasolinahan? Yung lugar na yung pagtatayuan, ay maraming kabahayan. May mga kabahayan po doon, pero ito po inaprubahan po ng barangay. Did you seek to it that there is merong yan ba'y tiniyak mo na may kaligtasan? Hoy, makinig kayong dalawa, huwag kayong mag-usap diyan. Point of order. Pabawas. Hindi, ang akin ay proteksyon lang ng ating mga kababayan. Kasi baka yan walang proteksyon. Nakita mo ang plano kung ganun kalaking tangke, ganun kakapal ng tangke, at ganun kalalim ang pagbabaunan, ganun kalayo sa kapitbahay. Sapagkat very risko ay magtayo ng gasolinahan. Ito naman po ay dumaan na po sa city planning at ito po na may dadaan din sa engineering po natin. At ito naman po ay may approval po nila. Ano? Sabagay kayo ay pero bagay ako yain ho magtanong at ang sagot Any objection? Sandali lang ho. Si Kusya Luwing may gasolin lahat. Alam niya. Para may gasolinahan ng isa dito. Any objection? Chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Ay, okay na. Isa pa. Point of order, Mr. Chairman. What's the point of order? Nararamdaman ko ang ating vice alcalde medyo pagod na sa kanyang pagtayo at pag-upo at pagsasalita. Gano'n kang katagal yan? Yung may pakakain ka sa pagtapos nito. Meron makakain. Mr. Chair, this has been referred to me last January 5 regarding the reclassification request of Felicidad Contrabida, Felicidad Contrabida with an area of 1,000 square meters located in Barangay Banay-Banay. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. I'm declaring a 1-minute recess.
Session resume. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Kumali and Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Felicidad Contrabida with an area of 1,000 square meters located in Barangay Banay-Banay, Mr. Chair, for the third and final reading, Mr. Chair. Seconded, discussion, objection. Parliamentary inquiry, Mr. What's Chairman. the inquiry? The Honorable De Castro is recognized. Ganong kalaki ang pag-aaring lupain yung... hindi, ganong kalaki. Is it... Mr. Chair, 1,000 lang po yun, sakto po. hindi katulad ng ibang nakikita ko yung dinadala mo na pira-piraso. 1,000 lang. Itandaan ninyo. 1,000 lang, 1,000 square meter. Anong itatayo? Gasolina nyo yan, Oh, 1,000 po. ayan, gasolinahan daw. Mga bagay na delikado sa ating pamayanan. Kaya, Kagawad Puwa, isa lang alang mo ang kagalingan ng sanggunian at ng ating mga kababayan. Any objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, Diba? this has been referred to me last March 23 regarding the classification request of Marcelino Marsilia with an area of 1,477 square meter located in Barangay Dudlod. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion, objection. The chair, discussion. The Honorable De Castro is recognized. Yan kay isaling parsela lang. Walang nasaan? Si Kapitan. Ano kang itatayaw? Anong itatayaw? Bahay. Bahay personal, pambahay sarili. Siya, pagawa mo na. Objection. The chair hears none. The motion is approved. Isa pa, Mark. Next. Mr. Chair, this has been referred to me last March 17 regarding the final subdivision plan analysis of Markville subdivision located in Barangay San Salvador, Mr. Chair. I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing for the passage of an ordinance for the approval of final subdivision plan analysis of Markville subdivision located in Barangay San Salvador, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Gozo Somali Silva. Discussion, objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. I've moved that we adjourn. Session is adjourned.